Saan tutungo ang spirito sa oras mismo ng kamatayan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Willie Baltasar, Minerva Juan, and Oliva Perdiz. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa personal eschatology. So, mahaba na po yung na-cover natin dito sa seminary edition natin. So, personal eschatology is the study of what the Bible teaches about the future of each individual. What happens after death? In the intermediate state between death and resurrection. Explain ko po yan later. And ultimately in glorification. Death is not the end, but a doorway. So marami po sa atin iisip pag namatay kayo yung katapusan. Pero sa Biblia po hindi. Ang kamatayan ay parang pintuan lamang na pupunta ka na sa kabilang buhay. There's another life. Believers immediately enter God's presence awaiting the resurrection of the body and final glorification. Unbelievers face judgment and eternal separation. This doctrine reminds us that eternity is real and personal. Our time on earth is short, but our spirits are eternal. So we live today in light of forever. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Kaya't kami nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan. So meron palang mga taong excited mamatay, kagaya ni Apostol Pablo. Yung mapalayo sa katawan, ibig sabihin humiwala yung espiritu niya mula sa laman at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya po ito po yung una nating katuruan ngayong araw. To depart from the body is to be with Christ, is to be present with Christ. Sa ibang salin po niyan ay to be absent from the body is to be present with Christ. Ibig sabihin, pag namatay ka, yung espiritu mo absent na sa katawan, umalis na, magiging makakasama na yun ng Panginoong Jesucristo. To be present with Christ. Dito po sa atin po bilang mga Kristiyano, talagang hindi kinakatakutan dapat ang kamatayan. Isipin po natin isang pintuan lang ito patungo sa Panginoong Jesucristo. Pag namatay ka, para ka lang nagbukas ng pinto. Patungo ka na sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung tanong natin sa devotion natin na ito, saan mapupunta yung espiritu natin right after na mamatay tayo? So yung sagot po dyan, nandito na sa 2 Corinthians chapter 5, verse 8. To be away from the body is to be at home with the Lord. To depart from the body is to be with Christ. Now, ito po ay patungkol sa mananampalataya. Paano naman po yung hindi mananampalataya? Now, kung ikaw ay hindi mananampalataya, yung katawan mo mamamatay dito sa lupa, mabubulok, pero yung espiritu mapupunta sa isang masasabi nating place of torment. Isang lugar kung saan merong pagdurusa. Kaya po yung point number 2 natin, people who died wait in the intermediate state. Mostly sa seminary lang pinag-uusapan yung intermediate state. Isipin niyo po pag sinabing intermediate state, ito po yung waiting station. So lahat po ng mga tao, mabuti man masama, Kristiyano man o hindi, pag namatay, mapupunta doon sa waiting station. Now, yung waiting station, dalawa po yan. Isa sa paradise, kung saan nandun yung mabubuti, sa presensya ng Diyos. At yung isa naman, yung place of torment, kung saan merong pagdurusa. Makikita nyo po yan sa Luke chapter 16, 22-23. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Meron pa palang sumusundo, no? May isang anghel pa na sumundo kay Lazarus, dinala siya doon sa paraiso. The rich man also died, ito yung masama, and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So, merong dalawang lugar yung pinuntahan ng parehong namatay. Yung mabuti si Lazarus napunta doon sa paradise, yung isa naman napunta doon sa place of torment.
Sabi dito, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan. Now, yung paradise dito, kung saan nagpunta si Lazarus, pwedeng ito na rin yung throne room of God or presensya ng Panginoong Jesucristo. Of course, marami pang usapan patungkol dyan. So, ang masasabi po natin, people who died wait in the intermediate state. Bakit nag-aantay sila doon sa waiting station na yun, na may dalawang parte? Isang place of torment kung saan nagdurusa, isang kasama ang Panginoong Jesucristo. Bakit may pag-aantay? Kasi po sinasabi ng Biblia na yung spirito natin na nandoon sa waiting station kailangan pang bigyan ng panibagong katawan. Kailan po mangyayari yon? Mangyayari po yon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kung kailan magkakaroon po ng resurrection of the dead. Ibig sabihin po, mabutit masama ay bubuhayin muli. Yung spirito natin ay marireunite sa ating katawang lupa, pero yung katawang lupa natin magiging perfect na. Yun ang tinatawag nating glorified body. Now, yung spirito naman ng mga masasama, marireunite din sa kanilang katawan, at kapag nagkaroon na yung union ng spirit tsaka yung katawan, haharap na lahat ng tao sa judgment day before God. Hahatulan na sila. Yung isa patungo sa buhay na walang hanggan, kapilingan Diyos, at yung isa naman ay patungo sa walang hanggang kaparusahan. So, people who died wait in the intermediate state. Sa makatuwid, lahat po ng mga taong namatay na nandun sa waiting station. They're waiting for the resurrection of the body. Kailan mangyayari yon? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, pangatlo po, believers must live in light of eternity with God. Tayo po mga mananampalataya, ang buhay po natin ay hindi lamang dito sa lupa. Na pag namatay ka, that's it. Wala nang kasunod. Ang ating buhay po ay pangwalang hanggan at meron dapat tayong perspective na mabubuhay tayo forever and ever. Kaya po yung ginagawa natin dito sa lupa ay isang uri ng investment. Kaya po ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasures on earth. Huwag kang mag-impok na panglupa lang. Where moths, basahin po natin sa Tagalog, na dito ay naninira ang bukbok at mga kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Sabi ni Jesus, don't focus on temporal investment, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa langit, na doon ang mga bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na pag nag-invest ka, hanggang pangwalang hanggan. Paano mo gagawin yon? Mamaya po pag-usapan natin yan. Ano ba yung mga eternal investments natin? Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Ang daming mga tao dito sa mundo, puro sakim. Akala nila mabubuhay dito sa mundo, sila dito sa mundo ng walang hanggan. So lahat na sinasakim, mga lupa, kinakamkam, lahat ng mga pwedeng makuha at ma-enjoy dito sa mundo, talagang iniipon niya para sa kanyang sarili. Ang tawag po ng Biblia doon ay hangal. Sabi nga ng Diyos, sa isang taong walang ginawa kundi mag-impok dito sa lupa, hangal. Hindi mo ba alam, ngayon din kukunin ang iyong buhay? So, sabi dito, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ibig sabihin, hindi nasusukat yung kahalagahan ng buhay sa kasaganaan ng ating mga ari-arian. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, use your remaining time on earth to serve God. Mga kapatid, yung buhay natin dito sa lupa at nalalabi nating oras dito, ito po ay ginagamit nating pang-invest sa buhay na walang hanggan. Ginagamit po natin yung nalalabi nating lakas at buhay, oras para sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi lahat po ng paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon ay merong epekto ng pangwalang hanggan. Kapag meron kang binahagian ng ebanghelyo, nakakilala yung tao na yon sa Panginoong Jesucristo, yung tao na yan makakasama mo yan ng pangwalang hanggan. Pag meron kang tinulungan na isang tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ginawa mo yon dahil mahal mo si Jesus Christ at gusto mo maipakilala ang Panginoong Jesucristo sa tao na yon, that is also your investment for eternity. Kapag yung mga anak mo, pinalaki mo ng maayos,
may tamang aral, natuto silang matakot sa Diyos at sumunod sa Diyos, that's also your investment for eternity. Hindi po tamang investment ang paaralin mo yung anak mo, ibigay mo lahat ng mga pangailangan niyan, pakainin mo, gawin silang healthy, pero yung spiritual nila ay said na said at wala silang natututunan sa iyo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin alang-alang sa Panginoong Jesucristo at ang pagdidisipulo natin sa ating mga anak, ang paglalapit natin ng mga tao sa ating Panginoon, lahat po yan ay investment sa pangwalang hanggan. Pangalawa po, reach out to your family members and friends. Alam niyo po, itong channel natin na ito, maging yung microchurch movement na kinabibilangan ko, ang focus po talaga nun ay reach out to your family members and friends. Kaya po lagi kong pinapaalala din sa bawat devotion natin towards the end, lagi kong sinasabi, don't forget to share this devotion to your family and friends. At ngayon po, pinapaalala ko sa inyo na isa sa mission mo sa buhay ay abutin ang iyong mga mahal sa buhay at ang iyong mga kaibigan at maabot mo sila para makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Wag po nating hayaan na lumipas ang panahon na hindi natin sila naaabot. Wag po nating hayaan na lumipas ang mga araw, linggo, buwan at mga taon na hindi natin na-introduce si Jesus Christ sa kanila. Kasi po, pag naging relax lang tayo, okay, we have plenty of time, magugulat ka na lang, lumipas na yung mga taon, namamatay na yung mga taong dapat mong i-reach out, hindi mo man lang sila nakausap. So, do this intentionally, no? Kung malayo man sila, nasa abroad, nasa probinsya, reach out to them, makipagkwentuhan ka sa kanila, mag-chat ka sa kanila, and later on, you introduce the Lord Jesus Christ. Kasi kung mahal mo talaga sila, wala nang iba pang hihigit na pwede mong gawin sa kanila na mas maganda pa, mas mataas pa rito yung na maipakilala mo si Jesus sa kanila. Wala na mas mahalaga pa ron. Yun na yung pinakamagandang pwede mong gawin sa kanila. Number 3 po, face death with courage and excitement. Ito po yung something weird sa mga Christians, even sa mga apostles. Yung harapin yung kamatayan ng buong tapang at merong excitement. Sinong tao ang excited mamatay, di ba? Pero pag binasa mo yung, halimbawa, yung sulat ni Apostol Pablo, dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, sabi dito, we are of good courage and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, mas okay pa nga sa akin mamatay upang makapiling ko na ang Panginoon. Dito po sa Philippians 1:21-23, nagdadalawang isip pa siya, parang sobrang torn na torn siya, ano bang pipiliin ko? I am hard pressed between the two. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawang option. Ano yon? Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Ibig sabihin, ang nais ko ay mamatay na at makapiling ang Panginoon, sapagkat ito ay higit na mabuti. So, si Apostol Pablo, kung tatanungin mo siya, haharapin niya yung kamatayan with courage, buong tapang, at the same time with excitement. Bakit? Kasi yung kamatayan sa kanya ay isang pintuan upang makapiling na ang ating Panginoong Jesucristo. Sa atin din po mga kapatid, let's face death with courage and excitement. At yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ng Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15 na sa pamamagitan din ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Mga kapatid, kung nauunawaan mo yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, lalaya ka sa takot sa kamatayan. At ako po nung nabasa ko to, sabi ko, oo nga, no? Wala tayong dapat katakutan. Kahit nga kamatayan, di natin dapat katakutan. Kasi pinalaya na tayo ni Kristo sa takot sa kamatayan. Because in Christ, we have eternal life. Now, para po sa ating discussion, how should we prepare to face death with courage and excitement? At samahan niyo po ako sa panalangin. Eternal God, thank you that my future is in your hands. I know that one day I will leave this world. But because of Jesus, I do not fear death. You have promised life beyond the grave, life in your presence, and a glorious resurrection to come.
Help me to live today in light of that promise. Keep my heart anchored in heaven, even as I walk through earth's trials. Let me use my days wisely, love others deeply, and serve you faithfully until I see you face to face. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Ma'am Nora. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. Kung may natutunan po kayo, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.